Okay, the birth of the Tagum Fundamental Baptist Church was in 1953. But prior to this, the Abwe, the Association Baptist for World Evangelism, sent Pastor Reverend to be a missionary here in the province of Davao, particularly here in Tagum. So the work started, and it gave a good result. Why? Because many souls were saved during the first year of the missionary work. I can mention some of them. The Lagura family, the Mara, of course, Mr. Manungas, the family of Mr. Manungas and the relatives. In fact, Mr. Manungas was the one who offered his house as a temporary church when the group was already organized as a member, going member of the first church in Fundamental Church in Tagum. Hekeliana, Robert II Hekeliana, was assigned by the Abwe to be the first pastor to serve in Tagum Fundamental Baptist Church. Resigned as a pastor because he was promoted as the evangelist of the Tagum DFFBC here in Fundamental Baptist Churches here in Davao region. So after he resigned, Pastor Lucero Rapols was invited and having a call for him, so he accepted the call and became again the second pastor of the Tagum Fundamental Baptist Church for 7 years. Reverend Sixto Medel was called by the Tagum Church to replace his place. He accepted the call, served also for 5 years in this church. But after he served 5 years, Pastor Malsumo was the one again who replaced, but during the time he was the youngest pastor who graduated in Don who handled a church. And he is the youngest pastor during the time to handle a church from Don. In 1967, we need to call again another pastor, which is Pastor Broses. And Pastor Broses served the church for 8 years. And that during his ministry, that was the time when I met my wife, and she, being in an Islam, was converted to Christianity. So that I could never forget. So when Pastor Broses resigned, we recalled Reverend Lucero Rapols to be our pastor, and he did not hesitate. So we accepted the call, and he served, imagine, for 32 years in 2 terms. The best accomplishment of Pastor Rapols during his time, the church planting was his project. And you know, many souls, many accomplishment he did. No? In his ministry time, he was given the honor of emeritus pastor, and he was very happy for that opportunity was given to him. As we are waiting for the return of the Lord, all will be okay, and the Lord will not come back if that last soul will not be saved. So we hope so that all of us will join in the Great Commission God has entrusted to us. Thank you. Atong mga panalangin nga dadawat sa iglesia mauni. Number 1 is our church lot. Nakabaton kita og 750 square meter nga gihatag ni Mr. Garcia. Instead nga kani ang iyahang luti, iyang giswap sa ato ang luti nga second lot dito sa unahan. So that's a blessing. Ang ikaduha nga panalangin mo ni itagaan ta sa Ginoo og luti, itagaan sa taniya og salapi nga atong isugod sa ato ang iglesia.
church lot nahimo ka na ug diha giheld ang atong 4th National Biennial Conference ug dinhi nabugna ang atong pabwe diri nabugna ang ikatulo mao ni naanatay simbahan nga gamay nga na-develop siya pero miro to mga kahoy na to atong simbahan hollow block ang gilid o nya patasan kahoy karon pag daghan natag mga project na anay mga Bible women nga nanganhi dinhi kay si Miss Bilira natawag mo nato nga Bible woman nag-kindergarten siya ug diha sa iyang pag-kindergarten daghan na mga Kristohanon nga nagasimba. Sa tuig 2000 nakapalit ta og lote dito sa ila ni Punsalan dito sa Purok 2 San Miguel. So naghimo ta dito og elementary dito ta nakatugod. Primero hinay-hinay lang to nga kwarto, sunod another room, sunod another room. Hantod nga naigo yun sa grade 6. Si Pastor Andy nasulod sa atong simbahan 1986. After sa iyang graduation sa Dome, gihimo siyang assistant ni Pastor Raffles hantod 1989. Yung dihang tuiga gitawag siya sa Panapo. Pastor Tihano, dali rapod siya kaayo, kaya gitawag man siya sa mga agoy. Iluganan man ta sa mga workers. Mungkin sa atong tawagon po nila. So, after Pastor Tihano, for pilalang katuig, gani maabot sa katuig to, si Pastor Rolin na ang atong gitawag. After sa iyang graduation sa DEBS, itawag siya dayon nato, o ihimo nato siya nga youth pastor under kang Pastor Raffles pa. After ni Ana, si Pastor Rolin dugay-dugay po siya nga nagtrabaho sa atua. Pagkahuman ni Pastor Rene, gihimo siya nga interim pastor nato after sa iyang graduation sa Dome. Diri dayon siya sa atong simbahan. Kanya naka-work siya diri, gihimo siyang interim hantod karon. Nag-alagad si Pastor Rene kauban sa iyang mga pamilya. Dako ang akong pagpasalamat kay sa akong edad 75 niya 70 ang church nagsunod lang mi magulang ra ko gamay tuig. Salamat yun sa Ginoo. So grasya ngayong gihatag kanako nga hantod karon nag-aalagad ko sa iya. Daghang salamat ug may buntag natong tanan. The challenges as a Bible woman, actually, pag-abot na ko diri akong assignment is music, young people, tapos children. So, ingon sila nga, akong mga friends na, uy, kadaghan na work, pero by God's grace na nakaya raman pod. And then, ang first na ko na, nagdisod ko pag-abot diri is language barrier. Especially nga, man ko, Karaya, Ilonggo, pag-abot na ko diri, murag di pa ko ka-straight. No, storya o Bisaya, especially sa mga children, mag-storytelling o mag-storya sa mga tao. So, salamat ko sa Ginoo na na-overcome na ko, karon straight na. Bisaya mga young people, usahay, gamay lang mo attend, usahay daghan pod. And then akong unforgettable experience siguro, every kantata, ganahan siguro ana. Kanang ako yung passion is music din siya. So, is katong nag-concert me nga sa theater na ang murag lisod-lisod sa akong part kay murag kanang first time to siya, and then daghan kay mga requirements nga gipabuhat sa amo nga dili ko kabalo. Pero sa grasya sa Ginoo na himo na ko tanan, no, ako diyan di maningtan pod ang healthcare nakaadto mi sa Bohol sa mga lagyo nga mga lugar sa Surigao para mag dito conduct og kanang healthcare ministry. So mo na privilege pod nga maka minister ta dito through the word of God. And then sa atong BBS sa una pod, mao pod natong ministry sa una na magtudlo ta og mga bata, especially sa mga centers, no. Salamat yun nga daghan kayo ang mga church members, mga young people nga nag-help sa pagtudlo sa mga bata. And then sa mga
children's ministry nato, mao siguro ng mga activities nato, no? Daghan pa activities ang church. So mao lang jud na akong mention nga di na ako malimtan. Mapasalamaton kita sa Ginoo nga miabot kita sa ikas-70 nga tuig sa atong iglesia sa pag-exist dinhi sa Tagum City, o mapasalamaton kita sa Ginoo nga kini nga iglesia ginagamit gyud sa Ginoo. Nasayod kita nga ang atong bulhaton, ang ministry, meaning iglesia, gibase gyud kini sa sugo ni Ginoong Kristo nga makita sa Matthew chapter 28 verses 19 to 20. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always unto the end of the age. So in obedience to the Great Commission, the church has established the different ministries in the church. So ato makitaan in relation to evangelism, we continue to support the foreign, the national, regional, and sectoral mission works, and the Tagum Fundamental Baptist Church also evangelizing the nearby localities by providing missionary pastors to evangelize and make disciples. O gitabangan usab sa iglesia ang mga outreaches ang nga diin makatukod sa ilang mga simbahan. Ang nga diin dito i-corporate, dito mahimo nga magatapok ang mga nagasunod diha kang Ginoong Kristo nga ilang Dios ug manluluwas. Makitaan nga nagahimo sab kita sa ato nga local nga evangelism. So nagakanda kita sa gitawag natong soul winning, house to house nga evangelism, and even through Christian education sa ato nga eskwelahan o sa atong academy. We had also children outreaches and other activities nga atong ginapasildahan sa atong iglesia. And in our church also we had the program of discipleship. We have our Sunday school classes for all ages. We have Bibles training for Christian leaders, youth ministry, aduna kitay home builders, aduna kitay mga small group Bible studies. And we thank the Lord nga pinaagi nini naga-equip kini sa mga Kristohanon nga diin sila usab mahimo usab silang epektibong instrumento alang sa bulaton sa Dios. By God's grace, we aim nga adunay 5 pa ka mga churches or more nga ato nga matukod within Tagum City, particularly sa mga kabarangayan sa ato nga lugar, pinaagi sa pagsuporta sa mga membro niini nga iglesia. We propose, with approval of the congregation and officers, that this building will be renovated. Nasayod kita nga kinahanglanon gyud ang church building. Kinahanglan matukuran yung church building tungod kay mao kini nga lugar nga paghimuon ang pagsimba nga diin maka-fellowship ang mga Kristohanon o magahimo sa ilang corporate nga pag-ampo o sa pagdinasigay sa usa-usa alang sa ilang pagtubo. Sulod kita ngadto sa mga pagkabalayan, ngadto sa atong mga contacts nga maka-share kita sa gospel, even to disciple them through electronic platform. I know nga the Lord will provide nga sa atong mga panginahanglan nga mga gadgets. Ato usab intensify nga atong small groups nga Bible studies, ato usab nga intentional discipleship. Hinadunta nga padayon kita nga magahiusa alang sa kalambuan sa bulaton sa Ginoo, alang sa iyang kinayaan. Happy 70th anniversary.